ng panahon niya, pumutak kay Tulpo. Oh. Kaya anong point ko dito? Sana, Ma'am Shi, Madam Lisa Marcos, sana po, sana, ang akin lang, hindi napapanahon yung fashion show na yan. Dapat siguro magandang gawin mo, tulungan mo yung mga nanay na magkaroon ng trabaho para makatulong sa kanilang mga asawa. Alam mo kasi yung problema ngayon, eto, pasensya na sa mga kababayan natin lalo na sa mga medyo hirap sa buhay. Pag wala tayong magawa, buka na lang tayo ng buka minsan. Totoo. Minsan ano nga ako kung sino pa yung talagang walang trabaho, yung tambay lang sa bahay, sila pa yung laging may bitbit na 2 anak pa minsan, nagpapadede. Oy, tas tatawagin yung isa niyang anak, "Hoy, bantayan mo nga yung kapatid mo! Wala kang kwentang anak!" Totoo naman, di ba? Kasi nga walang ginagawa sa bahay. Anong libangan? Si tatay naman, pagod na pagod pag-uwi. Di ba? Nakapanood sa TikTok. Tapos ilalabas na lang sa asawa. Hindi, totoo yan. Kaya nga tinamon, dami-dami sa bahay. Grabe magtataka ka. Walang asawa, walang trabaho ito. Tapos ilan ng anak, magtataka ka. Mababa na 6 na anak. Ayun yun. Kasi ang utak ka talaga ng mga Pilipino, gagawa ng anak para marami magtatrabaho sa akin. Ang problema, hindi nagtrabaho, nag-snatcher. Kung hindi pa nag-snatcher, naging addict. Parang isa, naging vlogger. Diba? Kasi nga, walang alam Pakalat-kalat sa kalsada. Naging scammer, naging vlogger, di ba? So ano ang punto dito? Kailangan bigyan natin ng magagawa yung mga nanay, di ba? Tulungan natin. Sana yun ang i-priority ng ating First Lady. Tulungan yung mga nanay kasi yun ang papel ng isang First Lady. Kaya ka nga naging First Lady, di ba? Kaya ka nga yung asawa ka ng ikaw ay katuwang, tumutulong ka partner, tumutulong ka sa presidente. Ibig sabihin nun, ano ba ang makakatulong sa bayan? Etong mga nanay na magtatrabaho, magkakaroon ng simpleng negosyo, turuan mag-ice candy. Ice candy kasi yung mga uso sa amin nun Pasensya na kayo. Ice tubig, gumawa. Alam mo yun, malaking bagay po yun. Diba? O kaya gusto nyo gumawa kayo ng campaign na maging affiliate sa TikTok. Ang daming pagkakakitaan. Isipin nyo na lang yung mga nanay ngayon. Hindi, walang biro, di ba? TikTok ng TikTok. Pwede naman nilang pagkakitaan na lang yung affiliate sa TikTok. Yung mga ganun ba, tinuturuan sana natin. Instead, na mag-fashion show. Nakatarantaduhan yan. Ano mapapala ng mga Pilipino sa fashion show nyo? Ay, ang ganda ng barong. Ang ganda na saya niya. Hindi naman makakabili mga tao. Sige, na-promote nga. Na-promote yung kultura ng Pilipinas. Yung kultura ng mga barong-barong at saya. Tapos, ang sasabihin nila? Magkano yan? Mga 20,000, 10,000. Ganun ba? Diba? Anong mapapala nila doon? Wala. Isa pa. Ito pa ang problema dyan. Sinabi nila, diba? Sinabi nila na wala daw ginastos ang gobyerno. Maaaring totoo. Maaaring hindi totoo. Pero ito ang problema. Napaka-insensitive natin. Kasi tandaan natin, napakalaki ng confidential funds ng Office of the President. Ang dami na nga nagrereklamo na ang taas-taas ng confidential fund ng Office of the President at iba pang ahensya ng gobyerno na
walang pwedeng mag-check. Diba? Oo, meron silang kunwaring pwedeng mag-report kasi meron ng guidelines eh. Guidelines. Saan mo gagabitin yung intelligence funds o yung confidential funds ng isang departamento? Ito may guidelines. Pero pag sinabi mo ng dito namin ginamit yan, hindi na pwedeng busisiin ng COA. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Kaduda-duda na nga yun eh. Di ba? Naging issue na nga na ang laki-laki, lumobo ang confidential funds ng bawat ahensya ng gobyerno. Sa totoo lang, dapat ang may confidential funds at saka ano lang talaga, sa akin, isang napaka-importante, syempre yung mga AFP, mga kapulisan, di ba ho? Pero yung isipin mong walang ginastos dyan, paano maniniwala ang tao? Di ba ho? Paano maniniwala po ang tao? Ang taas ng confidential funds. Wala. Wala hong mangyayari. At hindi ho maniniwala ang tao sa inyo. Yun ho ang katotohanan. Kaya sana po maging sensitive, ika nga. Di ba ho? Alam mo yung minsan, may ano talaga may mga ewan ko meron talagang mga tao minsan na insensitive. Di ba? Yung, alam mo nang ang tindi-tindi ng kahirapan ng bayan mo. Tapos, ikaw na alam mong public servant ka, public official ka, o ikaw ay asawa ng presidente, kung pwede ka namang mabuhay ng simpleng buhay lang, di sana gawin natin. Kasi nga ho, naghihirap ho yung bayan. Kung mayaman naman po tayo, why not, poknat, di ba? Pero kung tayo naman po hindi ganun kayaman na bayan, alam nating naghihirap. Parang ganito yan sa mga probinsya. Minsan natatawa ako sa mga probinsya, di ba? Iniimbitahan kaming mga ka-girls, di ba? Makikita mo yung lugar, pare, from the airport. Pupunta kami dun sa venue ng show, makikita mo, wala talaga. As in, ang hirap ng bayan. Hindi, totoo, nangyayari sa amin yan. Ako minsan na tinatamaan ako ang hirap-hirap nung bayan, tapos magsushow kami, di ba? Pagka-show namin, alis na kami. Mapapadaan kami ngayon doon sa mga bahay ng mayor. Ibig sabihin, makikita namin. Kasi ganun lagi sila, ewan ko ba bakit tuwan-tuwa yung sa probinsya, na pag ang bahay ng mayor napakaganda, tuwan-tuwa sila, ipinagmamalaki pa nila. Tapos yung buong lugar nila, gutom. Kasi lagi kaming ganun every time na laging, kita nyo ba yan? Ang ganda, ang bahay ni mayor yan. Tuwan-tuwa sila. Ganun. Kasi doon usually yan, malapit doon sa munisipyo yung kusan nag-i-event. Kasi hindi naman kukuha si mayor ng sa liblib na lugar Doon siya sa mga societing, alam mo na, medyo nandun yung mga bilihan. So ipapakita, kita mo yan, ang ganda-ganda. Tapos ang dami pang ang kokotse nung mayor, naka-Ferrari. Ang hirap-hirap nung Hindi, diba? Ang hirap-hirap nung bayan nila, pero yung kotse nung mayor, naka-Ferrari. Yun, doon mo malalaman, napaka-insensitive. Diba? Kaya nga, sana lang po, medyo magising-gising po ang ating Office of the President na pinangungunahan ni Madam Lisa Marcos. Ay, totoo ba? Hindi. Yun ang sabi. Yun ang sabi nung iba dyan na mga kakilala natin Talagang ang daw dyan, ang bossing sa Office of the President, di umano, allegedly. Ang office daw ng president ang talaga namumuno dyan, na hindi yung executive secretary. Kasi dati po, yun ang setup executive secretary, kaya nga executive secretary. Ngayon hindi, ang parang pinaka-bossing daw dyan, walang iba ko hindi yung asawa. Kung yan ay totoo, allegedly lang Wag naman sanang ganun. Pwede bang, kung sino ba yung mga nasa Malacanang, pwede bang bulong-bulungan nyo naman yung inyong boss dyan at sabihin nyo, ma'am,
Sabi ni Banat Bay, maging sensitive naman daw tayo. Kasi nakakahiya. Hirap na hirap din mga kababayan natin. Tayo nagpa-party dito sa Malacanang. Ito. Panoorin niyo ba ito, ha? Aside from that. Ito pa. Naku po, grabe. Nakakakilabot talaga ang pangyayari sa bayan natin. Next, dito sa article, a jail official who requested anonymity told the Manila Times via Viber that Sonza, who reportedly refused to talk with anyone, even with some politicians, until his cases were over. Alam mo, kaabang-abang to yung pagsasalta ni Mr. Jay Sonza. Kaya ako, I agree. Kaabang-abang yung sasabihin ni Jay Sonza. Kasi, ang sabi, he refused to talk. Talaga bang hindi siya ayaw niya magsalita o hindi siya pinagsasalita? But definitely, isa pong media man, definitely matapang po to si Jay Sonza. Darating ang time, bumubuelo lang yan. Siyempre, ikaw ba naman ay nasa ganyang kalagayan? Pero tatandaan natin, maximum 5 years na lang. Magsasalita at magsasalita rin yan. Malalaman natin sa kanya direct from his statement later, and I can't wait for that. Okay? Sabi ko, gusto na pinili niyang manahimik muna. Okay? Ayaw niya muna magsalita. Okay? By Friday, his libel case will be heard. Tong Friday na ito, his libel case will be heard, and he is expected to post bail amount 10,000 for his temporary liberty. Ihir pa lang siya. Again, hindi pa nga siya convicted palangga eh. Another thing, another statement here, aside from QCRTC Branch 215, Judge Edita Mina Aguba of Branch 100 decided to dismiss the case against Sonza due to the repeated non-appearance of private complainants. So yun na nga kanina. Excuses without objection on part of the people, considering, okay, that with the non-appearance of private complainants, the guilt, ayun na nga, of the accused could not be proven beyond reasonable doubt. So the instant case is hereby dismissed. Ayun yung binasa ko kanina. The judge ordered, okay, so the judge ordered the release of Sonza. Sonza was scheduled, ito ang eksena, alam niyo to. Sonza was scheduled to leave for Hong Kong on July 18. Ko lang saglit. Dito tayo sa important. Okay? Ito, balikan natin mga palangga. Siya ang ginamit dito. Pakita ko lang. Yung nahuli na ito, nakasama nila sa New York. Ulitin natin. Not that one. Okay, not that one. Ito, yung nahuli na itong Indian na nakuhaan ng mga pang-teroristang mga gamit. Mga malalaki, mga bala, baril. Ito, yung Indian pakinggan nyo po yung sasabihin ni Maharlika. Ito yung Indian na huli. O ano? Lahat, ayan. Tinawagan yan ni, who is that? Mel Robles ng PCSO at inarbor yan sa mga humuli sa kanya at ginamit kasi, BFF sila ni Liza. Kinukonek ko lang. So, balik tayo kay Jay Sonza. Okay? Lahat ito ay talaga namang para sa akin, mga kaibigan, panggigipit ito para ipahiya si Jay Sonza. Siyempre nakuhaan siya ng mugshot, and that mugshot will be forever sa hindi mugshot, is mugshot. Social media. Will be forever. Okay? Ang ginagawa nila, hinaharas nila yung tao, kaya nga pinapasa nila sa social. Alam mo, pag pinapakita yan, grabe, ang daming, ayan kasi ganito ka, ganyan ka, ganito ka, pati si Mel Chanco binabanatan. Ganyan po kasi sa social media. They want action. So kahit hindi pa ayan, naglalabasan yung mga ganyan yung mga bashers biglang naglalabasan pagka ganyan. Talagang alam na alam nila, mapapahiya si Jay Sonza pag nilabas yung mugshot na yan. Ganyan po yung ginawa
mainstream and the social media para sabihin na ito si Jason Sa ay ganitong tao, masamang tao, ganyan-ganyan kahit hindi pa siya convicted. Kaso pa lang. Alam mo, napakahilig ng administrasyon. Pare-parehas. Kay Bantag, ganon. Case closed. Kay Tebes, ganon. Binansagang terorista. Sila lang naman yan. Puro sekretary ni Marcos yan. Nagdesisyon yan. Yung ATC po, karamihan dyan, sekretary ni Marcos. O ngayon naman, ito kay Jason Sa. Hindi convicted kung ipahiya nila. Ganon. Samantalang yung iba, may kaso na nagpag-i-import ng kush, nakawala agad. This is not the first time. Tandaan nyo po, I always look at the pattern. Kaya kaduda-duda itong nangyari kay Jason Sa. Kaya sabi ko, eto na nga. Eto na another pattern. Pagkalaban ka, kaya please lang, bantayan nyo po yung mga vloggers. Kasi iipitin yan. Iipitin at iipitin pag ikaw ay nagsalita ng katotohanan. Gusto nila, yes ma'am, yes sir, lahat. Hindi naman lahat ng vloggers, ng media man ay tambaluslos. Hindi lahat ng kinakasuhan ay guilty sa kanilang mga sala. Diba? Sila nga guilty na, nakalabas pa. So, eto po ang sinasabi ko kahapon sa inyo na alam ko politically motivated ito. Bakit i-detain pa siya? Bakit nag-order na yung korte? May kaso pala. Let him face it sa Friday. Diba? Bakit pinipigilan siya? Kasi pinipigilan siyang magsalita. Ako, I agree. Politically motivated to. Bigla-bigla na lang. Hello? Bakit si Risa? Oh. Kung sino man yon, dapat suportahan natin si Jason Sa, tayong lahat ng mga mamamayan dahil message to sa ating lahat. Na pwede kayong sayo ng gobyernong ito ng butas. Butas. Ano yung butas? Actually, pwede kang tamnan. Yan. Ito po ang nakakatakot ngayon. Again, bantayan nyo po yung mga kumukontra. Iba na po ang nangyayari ngayon. I agree. Political to eh. Ha? Pag naidiin ka, hahanapan ka ng butas, tapos ipapahiya ka, tapos pagpipiestahan ka. Tapos wala naman palang proof, tapos wala namang kaso, wala lang. Para ano? Tumahimik. Patatahimikin nila. Diba? Pwede kang tamnan at sasabihin na ganito, na ganyan. Kasi critical ka sa gobyernong ito. Ito na ang pinaka-worst na gobyerno. Ang Kuting at Ahas, Kuting Marcos at Ahas Araneta. I agree. Naalala ko nga, sabi ko, nung in-interview ako ni Mark, sabi ko, the worst to. The worst tong gobyerno na to. Sabi ko. Tol, mas grabe pa sa panahon ng Dilawan. Oo. Bakit? Ang bilis. Yung kalokohang ginawa ng Dilawan, ang tagal. Eto, saglit lang. Ano kayo nagmamadali? Nagmamadali kayong bumangon? Ay, bumawi? Ay, bumangon? Oh. Ano ba kayo? Babangon o babawi? Ang bilis. Ito, 1 taon pa lang tayo, ha? Tingnan mo na ang difference sa doon sa panahon ni PRRD. Ang layo agad. Isang taon pa lang. Nakakadalawang sona pa lang si Marcos. Wow.
performance will start momentarily.